Tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon, tumatakbo pang mayor. Anong mangyari sa ating bansa ngayon? At anong ginawa? Yung mga matino na pulis, pinagsaset in contempt, pinagkukulong. Gusto ko lang klaruhin sa inyong lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Bato, iisang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging chief PNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging chief PNP. Pero ako'y naging presidente, ikaw ay naging chief PNP. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito. Dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad, at korupsyon. Kaya sabi ko, Larga sir, all in. Upakan natin. Yes sir, upakan natin yung problema sa droga. Ang droga, hindi dapat bibihin yan. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng droga. Anong kailangan? Kamay na bakal! Tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon, tumatakbo pang mayor. Anong mangyari sa ating bansa ngayon? At anong ginawa? Yung mga patino na pulis, pinagsaset in contempt, pinagkukulong. Ano na mangyari sa bansa natin pag ganun? Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na niyo nangyari kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ewan ko yung larangan, sa Bisaya ba yun o Tagalog? Tagalog? Oo. Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Papayag ba tayo nun? Sobra naman pang-aapi yan. Di ba? Kaya, para mapigilan yung mga pang-aabuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na sulit, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung ano ang tama. Kailangan natin ang Senado ay maokupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy ko? Wala nang iba, ako itong Duterte. Di ba? Alam nyo, isa-isahin ko. So, listahan natin dyan. Ang kalbo ko man nakikita dyan. Attorney Jamie Bundok.
Napakagaling na abogado. At napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa. Mamaya na ako. Mamaya na. Senator Bongo, Mr. Malasakit, kilala ninyo yung tao na yan. Yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24/7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema na tulong, talagang si Senator Bongo hindi natutulog. Pupunta at pupunta talaga yan. Gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. JB Hinlo, number 30. Napakagaling na abogado. Alam nyo, hindi sa porke kasama ko yan si JB Hinlo. Pag yan ay naging senador, napakaganda yung kanyang plano. 2 minutes lang daw. Siya na magsabi maya sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mamaya. Brilliant. Attorney Raul Lambino, napakagaling na abogado at magaling sa agriculture. Rodante Marcolita, Congressman Marcolita, walang tatalo dito sa debate kahit sino. Pastor Apollo Kibuloy, man of God. Ganda no? May mga abogado, merong man of God. Attorney Vic Rodriguez, ayaw ng korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno dahil nakikita niya hindi na maganda. Kaya itong tao na ito may prinsipyo talaga. Philip Salvador, premyadong aktor, multi-awarded. Ang puso niya ay grabe para sa mga mahirap. Doc Marites Mata, magaling na doktor. Kaya kung makita nyo, yung komposisyon namin, abogado, doktor, Mr. Malasakit, isang pulis. Ang galing. Kaya sana, suportahan nyo. If you want to have a Senate na hindi magpapaganon, no? Hindi magpapaganon sa other branch of service, other branch of government, whether it be Malacanang or the judiciary, natatayo talaga na bilang independent body na hindi madidiktahan. Please, huwag yung kalimutan. Duterte. Both State, PDP Laban. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Ayan na. Senator Bato de la Rosa, galit na galit na. Akalain mo ba naman yung yung pulis na wala namang ginawang masama. Ewan ko lang kung sa tingin ng iba meron. Na-contempt pa. Matinong pulis na-contempt pa. Alam niyo na kung sino yon. At ito ang matindi. Yung sangkot sa pagbebenta ng pulburon. At inamin niya yan dati sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Tumakbong mayor ngayon. Sana Naku, viral yan hanggang ngayon. Kung ano-anong ginawang arte para lang manalo sa pagka-mayor. Pero alam ko, hindi mananalo yon. Yung sinasabing nasangkot sa isang sa pulburon tapos tumakbong mayor. Kilala ng karamihan yan kung sino yan. Pero sigurado ako hindi mananalo yan. Taong bayan pa rin naman ang magdesisyon. At kitang-kita na yung kaartihan niya. At may magagawa pa ba siya sa lugar nila? Ay yung katapat niya talagang solid Duterte supporter din. At talagang itong nagbibenta ng pulburon ay talagang galit na galit sa mga Duterte. Tingnan nyo naman yan. Kung sino yung galit, ito sample ko na to. Hindi naman lahat siguro no? Hindi naman siguro lahat ng galit sa mga Duterte ay mahilig sa pulburon o nagtitinda ng pulburon. Isa lang ito sa galit din kay Duterte, itong tumakbong mayor, pero sangkot siya sa pagbebenta ng pulburon, yung papa ba niya yun? At inamin pa niya noon Kaya ito si Senator Bato de la Rosa, sure win talaga to. Kasi ito yung isa sa senador na talagang nakatutok po dyan sa mga ginagawa ng kapulisan at higit sa lahat yung pulburon na mahilig dyan yung mga bangag. Sana dapat mayroon talagang may senador na nakatutok dyan at may alam na at experience na niya kung paano pigilan. Yun nga lang, eto na nga, Senator Bato de la Rosa, isa din yan sa nasa listahan di umano na magkakaroon ng warrant dyan sa ICC. Sa tingin nyo, mali ba yung ginagawa nila? Una, kay dating Pangulong Duterte tungkol dito sa issue ng pulburon Tapos kay Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, siyempre siya po yung namumuno dyan sa mga kapulisan. Mali ba yung ginawa nila noon sa panahon ni Tatay Digong? Mali ba yung pamamaraan nila?
Kasi marami talagang sumuko noon sa panahon na yun. Asan ba yung mas maganda na pamamaraan? Noon o ngayon? Kasi napapansin ko ngayon parang hindi naman takot yung iba. Yung iba pa nga nasa social media pa, pinagyayabang pa ang ginagawa nila. O, di ba? Talaga.